Ngayon, sa madaling salita, kung hindi lamang mangungurapsyon, kung hindi lamang mangungurakot, yung mga taong dapat nagtatanggol at nag-iipon ng pera ng kabanambayan at naitutulong sa ating mga kababayan, dapat sobra-sobra pa sa hinihingi na 71 billion ng PhilHealth, yung available na hindi na kailangan pang i-withdraw sa investment bank ng PhilHealth sa pagkakataong ito, dahil ang hinahanap po namin sa joint committee ay 150 billion pesos. Interpolate is Representative Vice Chair Jonathan Alvarado. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, ngayon po ay sana mabuksan natin yung comment section o kaya yung atin pong people's participation na binukas po ng ating no less than our speaker, Alan Peter Cayetano, para sa publiko na magkaroon po sila ng kaalaman tungkol po sa hearing ng paggawa po ng batas o briefing ng paggawa po ng batas. At Madam Chairwoman, Madam Chairperson, ang aking pong unang babasahin na napangakuan ko po kanina sa comment section ay katanungan po ni Reyna Luna. At bago ko po itanong ang kanyang katanungan, itatanong ko po muna sa DOH, sa international standards po, Madam Chair, ilan po ba ang ratio dapat ng dialysis machine kada tao, Madam Chair? DOH. Yusek David, if the chair will permit to look at the ratio of dialysis machines per population. Yusek David, you are now recognized. Thank you, Madam Chair. So we have standards for other equipments, pero hahanapin ho namin yung standard for dialysis machines. Hindi ho karaniwang nakikita po yon sa mga international standards. So. Okay po. Sa kawalan po ng bilang ng international standards, irerekta ko na po yung katanungan ni Miss Reyna Luna. Ang tanong po niya, gaano karami ang nagdadialysis sa Pilipinas, Madam Chair? Yusek David. I think the PhilHealth database might be able to extract that information. SBP Neri. Yes, Madam Chair. Currently po, ang nag-claim po sa PhilHealth is about 60,000 patients po. Sa hemodialysis po yan. Pero ang tanong po ay, gaano karami ang nagdadialysis? Siguro, kung nagpapadialysis po siguro yung sinagot ni Vice SBP Neri Santiago, Madam Chair. Pero ang tanong po ng ating netizen, gaano karami ang nagdadialysis? Siguro malapit doon, pero ilan siguro yung ilan yung pasilidad o dialysis center? Ganon po. SBP Neri. Tingnan ko po yung datos namin. Sandali, kung pwede po. 60,000, Madam Chair, ang nagpapadialysis. Yes po. Ilan ang dialysis centers po natin? Madam Chair, our director, Executive Director of the National Kidney Transplant Institute is on board. Naka-Zoom siya. May I request the Chair to please recognize ED Liquete. Yes, sir. Good afternoon, everyone. We have probably now more than 40,000 dialysis patients all over the Philippines, and maybe around 900 dialysis centers, because we have a lot of freestanding dialysis centers in the Philippines. Madam Chair, nalilito po ako kasi ang sagot po ng PhilHealth ay more than 60,000, pero yung pangalawang binibini po ay sumagot naman ng more than 40,000. Ano po ba ang tama, Madam Chair? Sir, Madam Chair,
maybe PhilHealth claims po yung sinasabi ng PhilHealth. But I'm talking about patients on dialysis in the Philippines according to RPRDR. More than 40 na rin ho yun. That's the registry of number of patients on dialysis in the Philippines. Madam Chair, ang nag-claim sa PhilHealth ay more than 60,000. Pero ang pasyente lang sa tala ng DOH ay 40,000. Ano ba to? Multo ba yung 20,000, Madam Chair? Hocus-pocus ba to? 20,000, Madam Chair? Madam Chair, may timeline po siguro yung number of claims ng PhilHealth. We're talking of number of patients. And the patient actually would claim like, if you have a dialysis patient, 3 times a week dialysis po yon. So they have claims like more than 100 dialysis claims in 1 year. Madam So, Chair, hindi ko po alam kung ako malabo o yung mga sumasagot po ang malabo. Kasi ang tinanong ko po kanina, Madam Chair, gaano karami ang nagdadialysis sa Pilipinas? Ito po sa katunayan na hindi ko tanong. Tanong po nung netizen na nag-comment sa ating Facebook Live ng House of Representatives. Ang tanong po niya ulit, Madam Chair, uulitin ko po, dahan-dahan ko pong itatanong, gaano karami ang nagdadialysis sa Pilipinas, Madam Chair? At kanina po, sinagot po ni SBP ay 60,000. Pero ito pong panibago pong ginagalang natin na binibini ay sumagot naman ng 40,000. Ngayon, hindi ko po alam kung malabo ako magtanong o hindi maganda yung direksyon ng pagtatanong ko, Madam Chair, pero simpleng katanungan lang po ito, tsaka isang sentence lang yung tanong ko, Madam Chair. Madam Chair, if I may be allowed, Madam Chair, the Secretary Dute. response of PhilHealth that it has about 60,000 patients on the basis of their claims is perhaps the more accurate figure because this will cover both the public and the private facilities or dialysis centers across the country. Yun lang po. Maraming salamat, Secretary Duque. Pero ulitin ko po, yung si Doktora Liquete ay taga NKTI. Kaya siguro po sa inyong lahat, dapat si Doktora Liquete ang pinaka nakakaalam nito kasi siya espesyalista po dito, Madam Chair. Bagamat ayoko na pong pahabain pa yung linyada ng pagtatanong na yon. Yung pangalawang tanong naman, Madam Chair, ay nasagot naman na 900 yung dialysis centers natin. Kaya po, kung 60,000 divide by 900 ay 66.7 patients po. Siguro 67. 67 pasyente ang allocation kada isang dialysis center. Tama po ba, Madam Chair? Yeah, tama po yun. Yung on the average po yan kasi depende sa center. May center na malalaki, may center na maliit, meron naman sa gitna. Madam Chair, ang totoo po, hindi ko po masyadong narinig yung sinabi ni Secretary Duque, pero mukhang okay naman yung sinabi niya. Tama naman po yung computation ko. At kung ang paniniwalaan naman po natin ay ang espesyalista ng NKTI, 40,000 divided by 900 ay 45 patients po. 45 pasyente kada isang dialysis center, Madam Chair. 45. Okay. Tutungo naman po tayo, Madam Chair. Parang konti na, ano naman pala, parang sa ratio ng 67 tsaka 45, mukha naman kung maraming machine ng isang dialysis center, hindi naman siguro mahihirapan na dapat yung ating mga kababayan na magpa-dialysis dahil mukha namang sapat naman yung mga dialysis center sa ulat po ng DOH, Madam Chair. Pero sa pagkakaalala ko po sa nakaraang hearing, marami po ang nagrereklamo sa pagpapadialysis dahil hindi makakuha ng schedule, Madam Chair,
lalong-lalo na sa mga pampublikong ospital natin, Madam Chair. Iyan po ay gusto ko lang mailagay sa record at hindi na po nakasama sa comment po nung netizen. Pangalawang comment na babasahin ko, Madam Chair, ay galing kay Miss Jessa Aquino. Ang tanong po niya, Madam Chair, magkano ang case rate at libreng session kada pasyente? Siguro, Madam Chair, ayusin ko na lang yung tanong niya. Siguro ang tanong niya ay hatiin natin sa dalawa. Una, magkano ang case rate? Pangalawa, ilan naman ang libreng session kada pasyente, Madam Chair? Before I recognize SVP Neri, may announcement lang po. To our Zoom participant, please be informed that the PCOO briefing has been transferred to the Nograles Hall. Please refer to the Zoom chat box for the new Zoom link. Thank you. Now, SVP Neri Santiago. Thank you, Madam Chair. Thank you, Congressman. Doon po sa case rates, 2,600 po ang case rates natin. Opo. Sorry, ano po yung pangalawang tanong? 2,000 case, yung per case rate po ng dialysis ay 2,600. 26. At ang tanong po ay ilang libreng session kada pasyente? Opo. Siguro tinatanong po niya, ilan ba ang sagot ng gobyerno na libreng session kada pasyente, Madam Chair? Madam Chair, Mr. Congressman, ang libreng session po, kung hindi po pandemya or hindi sa ngayong COVID pandemic, 90 sessions po ang maximum natin kada pasyente. Pero po dahil ngayon, dahil sa state of emergency, pwede pong mag-exceed ng more than 90 sessions. Based po dun sa Bayanihan Law, hanggang December 19 po ang ating effectivity nung special privileges po na to, na more than 90 days ay pwedeng mag-avail. Maraming salamat, Madam Chair. Yung isang tanong po, Madam Chair, kasi nasagot na kanina, yung tungkol sa balak ba ng departamento na dagdagan ang libreng session, ito po ay nasagot na at ang sagot po ninyo habang panahon pa na may COVID ay unlimited yung libreng session na ibibigay sa dialysis. Tama po ba, Madam Chair? SVP Neri. Yes, Madam Chair, until dun po sa effectivity ng Bayanihan Tulo, which is December 19. Ang katanungan ko po, Madam Chair, hanggang December 19. Ibig sabihin, pagkatapos nito, hindi na ulit unlimited. Madam Chair. SVP Neri. Yes, Madam Chair. Unless po meron po uling enabling law na magsasabi na nasa state of calamity pa rin po tayo at state of public emergency. Madam Chair, ito po hindi na tanong galing sa comment section. Sarili ko na pong tanong ito, Madam Chair. Gaano po ba kadalas ang ating mga kababayan na nagpapadialysis kada linggo kung sila po ay nag-undergo ng mga session? Madam Chair. SVP Neri. Ang alam ko po, between 2 to 3 times a week po ang session po ng pasyente for dialysis. 2 to 3 times a week, Madam Chair. Okay po. Sunod, ang ibibigay habang may COVID ay unlimited, pero pagkatapos na ang COVID ay ilan na lang po ang ibibigay na session na libre? Madam Chair? Kung regular benefits na po, up to 90 sessions po. 90 sessions. Tama po, Okay. Mr. Congressman. Madam Chair, ito po, yung kanina medyo, alam niyo po yung mga netizen natin, Madam Chair, minsan mapusok eh. Hindi man nangangamusta sa ating mga imbitado, dire-diretso na kagad sa pag-comment. Madam Chair, ito po nga pagkakataon na to, siguro kukunin ko lang po yung pagkakataon upang makaluwagan ng loob. Muna, Madam Chair, yung ating mga imbitadong guest ngayong araw na to. Madam Chair, ang tanong ko po sa bawat isang guest natin ngayong araw na to ay kumusta po ba ang lagay po ninyo ngayon? Kumusta po ang inyong pakiramdam ngayon, Madam Chair? Pwede po ba nating marinig isa-isa ang ating mga panauhin? Secretary Duque. Ito po ang pinakamahirap na trabaho ngayon sa buong kasaysayan ng Department of Health, ang pagtugon sa pandemyang COVID-19. Ang huli pong pandemyang naganap ay 100 taon nang nakalipas noong 1918, more than 100 years in fact, no? The Spanish flu pandemic.
At ngayon po ay nagpupunyagi at nagpupursige ang buong Department of Health na kahit na gaano po kahirap at talaga naman pong todo ang serbisyo ng Department of Health, halos wala na pong tulog ang ating pong mga lingkod bayan, magmula po sa central office, regional offices, at lalong-lalo na po ang mga ospital natin na direktamente nangangalaga ng mga COVID-19 patients, yung pong severe and critical cases, ay sa awa ng Diyos, gumaganda naman po ang clinical case management ng ating severe and critical COVID cases. Kaya napapanatili po natin na mababa ang ating case fatality rate sa 1.6 to 1.7% of all confirmed infection. Ay ito po yung bilang ng ating pong nakakalungkot man sabihin, pero ang ating pong talagang layunin dito ay mabawasan ang bilang ng mga bagong kaso to a manageable level at maibsan ang malaking bilang ng pwedeng pumanaw. Pero naintindihan din po natin na sa mga pumapanaw natin mga kababayan, bunsod ng critical COVID, ay mga nakatatanda po na may mga comorbidities and are vulnerable dahil po may mga kasamang sakit katulad ng diabetes, hypertension, emphysema, cancer at mga iba pa pong mga sakit. Lahat po ng taga-DOH ay talagang sagad-sagara na sa kanila pong paninilbihan at kanya ay kami po ay umaapila sa sambayan ng Pilipino na pagpasensyahan niyo po ang DOH kung may ilan pong mga pagkukulang maya't maya, pero sa totoo lang po talagang wala na po halos pahinga ang buong departamento sa pagtugon po sa pandemyang COVID-19 at humingi po kami ng lakas at dasal mula po sa sambayan ng Pilipino para matustusan po ang amin na kakayahan na pagpatuloy ang serbisyo sa gitna ng matinding hamon at kahirapan na bunsod ng COVID-19.